Ay magandang gabi at yung pag-usapan natin dito sa ating programa, ang katotohanang programa ni Toto Tirador. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung pinakasikat na pulis sa ngayong araw nito at sa mga dumarating pa mga araw. At walang iba kundi yung aking kababayan, Kasimanwa, si Nicholas Torre III. Oh, at for the first time, nagkaroon ng PNP chief na nanggaling sa South Cotabato. Siya po ay sinilang doon sa Hulo-Sulo pero doon siya lumaki sa South Cotabato, sa Coronadal. So, nag-aral siya doon sa Notre Dame, Marbel, at saka sa Coronadal National Comprehensive High School. So, with honor yan. I do believe, valedictorian pa yan sa KN KNCHS. Batang KN siya, kagaya sa akin, batang KN din ako. So, anyway, senior lang ako sa kanya. Pero, siyempre, kung dati sumasaludo sa akin, ngayon sasaludo na ako sa kanya. So, but anyway, let's just see, ako mag-congrats sa kanya dahil kababayan ko siya. At saka pinakauna siyang hindi PMER na naging PNP chief. So, Lakan, ang graduate kasi sa PNP ay tawag Lakan. So, mga Lakan. So, diyan din ang galing si Bantag. So, ang aking in-expect, first mission of the day mo, na in-expect namin ay sana naman ay gumawa ka na ng diskarte, mahuli na ang lahat ng mga wanted. Kasi dagok yan sa karakter, dignidad, at saka integridad ng police organization. Kahit maliit lamang na may warrant of arrest na hindi nyo mahuli ay malaking yan, malaking issue yan. Kay Bantag, kay Rocky, malaking issue yan. So, whatever it is, siguro naman, in your term as a PNP chief, you find a way to strengthen your cooperation with you cooperate with maybe mapalalim pa ang cooperation nyo sa international police. So that will help you out sa mga wanted na nasa labas ng bansa. At ang isa pa, ang pagkaka-appoint mo dyan, kaming mga kababayan mo taga Marbel, siyempre tuwang-tuwa kami. Although kahit you belong, many sa mga kababayan sa Marbel ay naniniwala sa mga DDS. Actually, nanalo mga DDS kakandidato doon Kaya nga, you must understand how the sentiment of the people there in Marbel, in Coronadal, it is only one representing the entire Mindanao. Kasi sa entire Mindanao po, ang nanalo po sa mga senatorial ay puro top 10 ay puro mga Duterte plus si Aimee plus si Villar. Yan po ang nanalo doon. So ibig sabihin po, kung naging marami lamang ang mga taga Mindanao ay siyempre mananalo lahat taga Mindanao. So it so happened that less than mga 1/4 lang hatiin mo sa 4 ang botante sa Pilipinas, yung isa sa 4 na hati ay yun lamang botante ng Mindanao. Pero napaka-powerful ng boto ng mga Mindanao at umakyat naging number 1 pa si Bongo. Number 3 si Bato. Number 6 si Marcolita. Tapos pumasok pa si Aimee, hinabol pa si Aimee tsaka si Villar na kung tutusin mo lagapak na nasa number 18 na sila dalawa ni Camille Villar, pero humabol dahil sa last minute, yung huling arangkada ng tulong sa kanila ni Sara Duterte. So whatever it is, ladies and gentlemen, ayoko magsinungaling. Ang katotohanan po kasi sa Mindanao ay talagang pro Duterte po doon. Wala tayong magagawa dyan. Whatever it is, kung i-argumento nyo, mga buang ba yan? May mga siraulo yan? Siyempre, mga taga-Sub-Saharan, lalo silang nagagalit mga Sub-Saharan nung tinawag ni Richard Hidarian na Sub-Saharan. Ito si Richard Hidarian, sip-sip din ito balimbing Kung marinig niya ako, pakisabi sa kanya, balimbing siya. Dati binabanatan niya ng Sub-Saharan, kami mga taga-Mindanao. Ngayon, yung mga vlogs niya, narinig ko,
may pagkapuri, may pagkapalit palit Duterte na siya eh. Siyempre, maraming mga taga Mindanao na mga subscribers niya naasar sa kanya. So, ibig sabihin po, kinakilala lang natin dito. Ikaw naman na Nick Torre, you come from Mindanao. Alam mo yung sentimento ng tao sa Mindanao. But, pwede ko pa babanggitin, ikaw, ang kalidad mo, your character, your intelligence, your experience, your record as a police officer ay matindi. Lahat kayo na kandidato pantay-pantay lang kayo ng mga records, hindi wala kang tulak kabigin. Kumbaga, oy, si board member Honey King Paras David, magandang gabi. Sana makapunta ako sa Tarlac dyan, magkita tayo. Minsan pagdating ko dyan, kung magpakain ka. Kailan ba ko darating dyan sa Ayan kita doon sa sa Clark. Malapit lang Clark sa Tarlac. So, anyway, ang aking masasabi lang dito kay Nicholas Torre III, ang tatay niya is also a Philippine Constabulary officer na matawag mong hero kasi he died in the service as a member of the 456 Philippine Constabulary Company na nakastation sa Coronadal. Ang matindi yung panahon ng mga gera ng mga 1972, mga Iminilep, matindi yung papel ng mga taga 456 PC Company. Ang mga sikat nila yung CO or commanding officer, ang pinakasikat niya naalala ko ay si Captain Fermin Lira. Kaya in honor of Fermin Lira, nakasama ng tatay ni General Nicholas Torre, ay pinangalan ang kampo diyan sa 456 PC Company na Camp Fermin Lira. At may pinangalan din na kampo sa General Santos City para sa pangalan niya. Kasi po, kung malaman nyo lang po, si Captain Fermin Lira, isang Ilonggo na taga Lambunaw, nung sila nag-operate po sa bandang bandang Lambayong, no? Nag-operate sila noon. Ang problema noon ay mas marami ang kaaway na Iminilep kaysa kanila. So, mawa-wipe out ang lahat ng mga kasama niya sa kumpanya nila. So, what he did, he committed a supreme sacrifice. So, siya ang nag-provide ng firepower para i-cover niya yung lahat ng kasama mga junior officers niya, mga sarhinto niya, umatras, nag-retreat sila. So, siya lang ang humarap. So, hanggang ngayon, hindi pa nakita yung bangkay ni Captain Fermin Lira. So, that was in the 1970s. So, imagine mo 70s na ngayon. Sabihin mo, 30, 40, 50 years mahigit. Hindi na nakita yung katawan ni Captain Fermin Lira. So, but then, his name is a legacy. Kaya nandoon sa Camp Fermin Lira sa General Santos City, may kampo ron. So, may kampo rin doon sa 456 PC Company, tawag na Camp Fermin Lira din. So, yan po ang istorya. Doon umikot-ikot ang buhay ng tatay ni Nicholas Torre. Tapos, siyempre, ang I don't want to, pero ito lang, lesson of life na lang ito. Let us trace how diyan napahanga ako sa kanya, alam mo saan? Doon nung siya ay naging happy siya ng Quezon City Police District. Nung naging happy siya ng Quezon City Police District, it was the first time na may tinatawag na drone patrol. Siya nag-una ng drone patrol. Because of that, the drone patrol ay magandang gabi. Daddy Bert, Mangada, Felix Berto Mangada. So dahil sa drone patrol ay maraming yung mga gustong magpakamatay na umakyat sa bubong, nahuli nila sa drone kaya na-rescue nila. So walang nagpapakamatay noon sa panahon na yon na kasi ang bilis. Tapos ginawa ni
General Torre sa panahon na yon, kailangan in 5 minutes makarespond na ang police force. Kaya ang number one nila na monitoring ay yung drone. Sa drone kasi malapad na makukuha sa ilalim. At tapos meron silang naka-assign, may naka-assign siya ng mga police na doon sila sa drone unit. Yun sila makikita. So, ibig sabihin na kahit may kunting sunog dyan, makikita nila kung ano, no, dahil may drone. So, iniisip ko na ang mangyari ay kung siya ang PNP chief at dahil siya naman PNP chief, sa tingin ko, magpapabili na yan ng drone sa bawat police station, maglalagay na ng drone at maglalagay na specialized unit ng mga police that trained sa pag-operate ng mga drone. So, yan ang nakikita ko sa kanya kasi nung nag-usap kami niyan personally, yan ang talagang pinagmamayabang niya sa akin. Ano pa lang siya noon? One-star general, nag-uusap kami. So, kaya, matalino ito si Nick Torre. Siyempre, kadugo rin ito ng taga-Bacolod na si Eugene Torre, na first Grandmaster ng Pilipinas, ng Asia, na si Eugene Torre. Oh, kamag-anak yan sila. Sila ni yung GT's Manukan. May-ari ng GT's Manukan. Sino ba may-ari ng GT's Manukan? Si Joel Torre. Yan, kamag-anak niya yan. Yan po, ganun kasikat ang mga Torre. Ang Torre kasi yung tower, no? Kung sa panahon ng mga Kastilyo, yan po ang tower. But this time, alam ko maraming galit na DDS sa kanya. No, ang mga DDS ako naman na nagtatrabaho lang ako naman kung si Bato, pinupuri niya nga ang isa pa nga, pinupuri mga ni Bato yan kahit na medyo galit si Bato diyan kay Nicolas Torre. Tapos ang salita naman ni Lacson sa kanya, puta kilala kong batang yan. Nung nasa unit pa lang yan, ako yung PNP chief. Na may nagre-recommenda sa akin niya, sir, kung kailangan mo, general, kung kailangan mo isang bata na talagang desidido, agresibo, kaya nakita mo agresibo talaga. Kung basta huli, hindi, ibiro mo, inagresib, sinugal niya kanyang sariling karera para hindi niya iniwanan talaga yun, basta mahuli lang si Kibuloy. Believe ka dyan sa kanyang mga diskarte. So whatever it is, kung ano man katotohanan, nagsumuko si Kibuloy, hindi, that's beyond water now. Ang what is important is sumuko nahuli o sumuko si Kibuloy. So, ngayon, siya naman ang gumalaw against ako sa ginawa niya kay Duterte, but then that is another point. Ang sa akin lang sa ngayon is sinugal niya ang sarili niya para sa kasariling karera niya, para sa isang objective na nabuo sa kanyang isip. Although what is it is ang gagawin na lang natin siguro we can just expect him to be leaning more on professionalism. Huwag na siyang sumali sa politika kasi ang objective naman niya yung ginawa niya sa Kibuloy at saka sa Duterte na paghuli ay more on politics yun, Nick. Agree ka ba o hindi mag-agree? Just agree to disagree with me. Na yung ginawa mo ay talagang political move yun. That is a political statement and that should have not been, maybe history can judge you whether it was correct or not. But for me, as of now, all I can say is that should not be as an example to all other police officers. Kasi po, let us go back to the basics that the power to arrest is always exercised in restraint. The power to arrest must be exercised only when there is that authority to arrest. And the authority to arrest comes into modes. The first mode of arrest is warrantless arrest. In warrantless arrest, kailangan mo lang mahuli mo siya na caught in the act. Kung huli sakto, yan, hindi mo na kailangan kumuha ng warrant of arrest. Ibig sabihin, that's how important, indispensably important yung personal mo na alam. Ang tawag namin dyan, personal knowledge. Tapos, the next class of warrantless arrest, yung katatapos ng pangyayari yung krimen, but then, ikaw na nag-respondi na police, kahit PO1 man ranko mo or patrolman, basta alam mo ang pangyayari na personal at may rason ka pa na maniwala na yung iyong aarestuhin ay siya yung most likely gumawa ng krimen, never mind na kung bandang huli, it turned out na hindi siya ang
criminal. What is important is at the time of the making of the arrest, puno na yun ang iyong mga impormasyon sa iyong isip, personal mo ang alam ang mga impormasyon, mga sirkumstansya, para masasabi mo na ikaw ay pwede na mag-aresto sa kanya. Tapos the third type of arrest na warrantless ay yung kung lumaya o sumibat sa mga kulungan. Yun, hindi mo na kailangan ng warrant of arrest dyan. Tapos, the other type of arrest, yung tinatag na may warrant. Okay? Yung warrant, sa general rule is, warrant can only be issued by the judge. So, ang warrant, dapat judge na local na judge ang mag-issue, hindi yung ICC warrant. Kaya, it's a big lesson to you, Nick, that do not, next time, tell your officers not to implement an ICC warrant of arrest because ICC warrant is not recognized in the Philippines because of the fact that the Philippines is not a member of the ICC. So, pero I have a feeling na kung kinasuhan ka dyan sa ombudsman, maybe baka ikaw din ang first PNP chief na ma-dismiss from the service because of the illegal arrest. Tapos pag sinabi nyo, naniwala hindi mo pwede ma-defense ang dito ng good faith. Kasi you have no reason to say that you are in good faith because of the fact that you are a police general. You are entitled, you are not only entitled, but you are charged that with the knowledge that you know all kinds of arrests. Yan po ang ang katayuan mo dyan. So that should be a lesson. Anyway, magaling ka naman dyan, magkikuhan sa inyo mga tao mo. Don't sabihin mo don't follow my example. Kasi talagang criminal yun ang gawa niya mag-aresto ka ng tao na walang warrant of arrest. Besides, ang sinabi doon, kung Interpol sinasabi mo, pag binasa mo naman ang batas ng Interpol, walang there is no such thing as that. Kailangan idaan din sa korte. Kung dinaan mo lang sa Pasay City Court, malapit lang Pasay City Court, 5 minutes, sandun ka na from the airport. Wala ka na sanang problema. So, hayaan mo yung judge mag-desisyon kung ipali pa rin ng judge o hindi. Tapos, dapat mo ring malaman sana na lahat ng klaseng aresto ay mayroon talagang kaakibat na remedyo yan. They are entitled to the court remedies. For example, dapat alam mo yan bilang police officer kasi hindi ka naman pwede magiging police kung hindi mo nalaman, hindi pinag-aralan ang lahat ng klaseng penal code or criminal code. So, ibig sabihin, dapat aral ka kung anong klaseng mga offenses sa krimen ang dapat meron. Dapat alam mo rin ang pag-aresto sa ilalim ng tinatawag na Republic Act 9851 na nagsasabi na sa Section 17 na pwede mong ibigay sa International Court ang tao na nahuli dito. Ang nahuli lang hindi ka pwede manghuli. Yung nahuli lang, kailangan may rason ka paano mo hinuli. Kung isuko mo doon kung may kaso na nakahawak na una ang Criminal Court, International Court, isusuko mo rin kung may treaty ang Pilipinas sa court na yun. Walang treaty ang Pilipinas sa ICC sa panahon na yun. So that made it illegal. So nevertheless, ang nakikita ko lang dyan ay baka naman, anyway, that's still an honor na if you were to become the first PNP chief to have been dismissed from the service. Okay lang yan. That's life. Ano pang isang masasabi ko? O isa pa, ito, I just want to tell a fact. Na pagkatapos mo nahuli si Kibuloy, nahuli mo si Duterte, so ano pang isipin ng tao? You must be prepared, Nick, to face anybody, any person, mga kamag-anak mo, mga kasimanwa mo. You are prepared. You must be prepared to tell them that if you are being accused, favoritism lang yan, kaya ka napili . Kasi nga, sinunod mo, pinaresto ni Lisa Aranita Marcos, pinaresto ni, ganun lang yan, ganun kasimple yan. You cannot avoid that. You can run, but you cannot hide from that situation. So, just
take it, just prepare a good answer for that. Kasi marami din naasar sa iyo, sigurado ako. Ang naasar sa iyo diyan yung mga bumoto sa mga grupo ng Duterte, number 1 yan. Sa grupo naman ni BBM, wala ka kakamping nila. Sa grupo naman kakamping, mas marami kakampi sa iyo. So, but anyway, this is now a start of your another career in your life. You have proved to the world that an ordinary person who graduated valedictorian in Marbel can also become a PNP chief. And I will take also advantage of this na pupurihin ko rin ang isang taga Batang KN, graduate sa Coronadal National Comprehensive High School, na si Toto Rone Apirotso, na lambunaw nun mangyapon. Dami. Siya po ang Chief Operating Officer ng Meralco. Alam mo si Ronnie Apirotso, Engineer Ronnie Apirotso, magkasama kami, magka-roommate kami nito sa Super New Boys Dormitory sa Mindanao State University, Marawi. Pareho kami nag-take ng engineering. Siya naman, electrical engineering. Basta, ask him how close I was to him and he was to me. And so many of his classmates. Yung kapatid kong isa ay kaklase niya, kabats niya. So, he ended up taking the board examination for electrical engineering at number 1. That time, siya yung number 1 sa electrical board exam. So, kinuha kagad siya ng Meralco. He rose from the lowest rank electrical engineer hanggang sa he rose slowly until he graduated from Kellogg's. Ayun, napagkatiwalaan siya ngayon ni Manny Pangilinan at siya na napatakbo for how many mo? 1 year na siya nagpapatakbo ng Meralco. I hope so. You like what is Meralco has been in 1 year. Ang hindi ko lang gusto sa Meralco, mataas ang bayad ko sa sigit sa kuryente. How can that be done? So siguro, I just suggest na yung Meralco mag-embark sa program. Ronnie, sana ang Meralco mag-embark sa program na makipag-join kayo, yung tawag dyan, hybrid system, na lahat ng mga bahay na gusto magkaroon ng solar, kayo mag-provide ng sistema, kayo mag-provide ng technology. Tapos, pwede na ang Meralco, para ang kuryente na gagamitin ng Meralco ay hindi na sila maghanap pa ng mag-generate pa, magpatayo pa ng generator ng malaking mga power plants. Magagamit lang, makasave sila, magagamit sa ibang gamit. 'Di ba? So siguro yan na muna masabi ko. Congratulations kasi manwa, maayong gabi sa imo. Kung sa diin man kasubong, magpa-picture, mapapunsyon ka na pasensya na mga salitang Ilonggo sinasabi ko ha. Magandang gabi po. Hanggang dyan lang muna ako at hindi ko muna awayin si Nick Torre kaysa kailan ilang beses na kababayan ko binabanatan ko. Okay. Next is ng mga bati lang ko, shout out lang ko. Si Wonder Mike, good evening, Toto Tirador, Kausing, Hadas Tapiro, Shalom. Tapos Resgel Liphan, sip-sip kasi. Huwag mo naman iklaro. Maghanap ka naman ng ibang salita. Ano ba ibang salita? Englishin mo lang kayo sip-sip. Ano yung sip-sip sa English? Straw. Ano na? Straw? Hindi, sip-sip Paano ba yan? Ganon din, English din sip, sipping Sano sa? Sa Gaylinggo, straw. Straw. Okay, sa Gaylinggo. Paolo Pura, magandang gabi. Idol, Kalbo. Lagyan Kalbo, gwapo naman. Sabi ng nanay ko, gwapo naman. Wonder Mike, congrats PNP Generatore. PNP graduate at PME halos parihas. Tax natin ang mga pinagpapaaral sa kanila. Alalahanin mo yan, Nick, do not forget that ang buwis ng Pilipino ang nagpaaral sa iyo. Tandaan mo yan. Imornibal, magandang gabi po, Engineer Toto.
BM Parking para sa bid. Oh, solid kasi ang Mindanao attorney. Ganun, oo nga eh. Sana ko sa Mindanao ka na lang tumakbo. Never Hermoa. Kwarta ang nagpapanalo kay Bungo at Bato. Bayad ang mga Comelec commissioner. Ay, hindi ako maniwala dyan, Never. Hindi ako maniwala dyan. Ano ba nagpapanalo kay Bato? Kay Bungo? Ito ang katotohanan. Sa totoo lang ha, pag tiningnan mo ang boto ng Mindanao, ang dami-daming mga overvotes na hindi nabilang. Kung nabilang lahat yun, alam mo, Le, sigurado ko lahat yun Duterte na binoto tsaka Aimee tsaka Villar yun. Kung hindi, kung naiboto, naibilang lamang ang lahat ng overvote sa Mindanao, sa senatorial, nako, walang pumasok sa mga, walang pumasok sa alyansa. Sinuguro ko yan, ipupusta ko yan. Biro mo 17 meeting nan mo, Pastor Harry King, ganito po yan, 17,028,840 kuno ang overvotes. Sabi ni, sa listahan, official yan, official list. Sa 17 million, anong ibig sabihin yan? Ang sabi ko, 17,028,840 na katao. Hindi nga, 1/3 yan, 30% ng kabuuang botante. Ang hindi nakaboto. Pero mo, 17 million, kung kahit yung number 20, number 40, pwede pang humabol sa top 12 kung ang boto ay pabor sa kanila. Ibig sabihin po, kasi ang boto po ng hanggang sa number 20, mga boto ng mga Duterte. So hanggang sa number 20 sila. Kung pumasok yung overvote sa Mindanao at nabilang, naku, panalo si Atty. Lambino, Atty. Jimmy Bundok, Atty. Hinlo, si Atty. Vic Rodriguez, pasok si EP Salvador, naku, pasok pa si Kibuloy, naku, 7 na lang silang hindi pumasok eh. Sino pa bang isa? Basta 7 yung kandidato nila. So, get po ang kinatatakutan. Pero nagtataka naman ako, Mr. George Garcia. Bakit naman yung mga nagreklamo sa nung araw ng eleksyon na puro mga Duterte ang boto, bakit na overvote sila? So, they deserve their votes to be counted. At, to tell you honestly, I filed a petition for declaration of failure of election sa Senado. Pati sa failure of election din sa party list. Bakit? Ang number 1 sa party list, 2,700,000 lang. Yan yung akbayan. Number 2, 2,400,000. Yung Duterte Youth Party list na ayaw pa upuin ng mga Gabriela. Kasi pag hindi siya makaupo, pwede pang manalo ang Gabriela. Tapos, si Erwin Tulfo, pressured. Kasi, ang problema niyan, lalabas na hindi pala maingat na abogado ito si Erwin Garcia. Bakit? Siya po yung abogado ng Duterte Youth nung nagpa-accredit. Tapos ang question ngayon sa accreditation nila, kini-question nila Attorney Emil Marañon, ay hindi daw na i-publish. Nako. Ibig sabihin, pabaya pala na abogado rin ito si Erwin Garcia. Pero ang totoo yan, the best argument yan ng Duterte Youth Party List is, pag binasa mo ang rules of procedure ng COMELEC ay, ang obligasyon sa papapublish, alam mo kanino? Hindi po sa nag-a-apply na party list. Nasa COMELEC, ang batas klaro, COMELEC must publish. Ngayon, kung hindi na-publish ng party list at ang COMELEC ang may obligasyon, ano ibig sabihin nun? Ang mag-apply dyan, what we call as laches. Anong laches? Laches po is Latin term for sleeping on your own right. And if we were to go back to apply what is the law, and then because that is not allowed for them to become an accredited party list just because of lack of publication, what happens? Ang mag-apply po ay yung laches principle. Ang laches principle po ay mag-apply na kahit lack of jurisdiction, tatanggapin pa rin kasi to
to go back and to arrange and to follow the rule will cause disruption. O ngayon, mag-disrupt ngayon. Pero mo, number 2, mawala. Besides, the COMELEC has to honor the voice of the people. Voice of the people is the highest law in the land. So, ibig sabihin, kung may batas na hindi nasunod yung publication, the voice of the people will supply the problem and will cure the problem. And it is always, the last say is always in the people. Kaya kasabi nga, Vox Populi, Vox Dei. Ano ibig sabihin? Boses ng tao ay boses ng Diyos. May isa pang kasabihan dyan. Salus Populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. So ngayon, pag ganun pala law, pwede na sabihin, though the heavens may cry, but we have to apply what is the law of the land, and you may cry. Ganun ang mangyayari dyan. Kaya, dapat yan, huwag ka masyadong agresibo. Ito, agresibo na ito si Kwan, yung matandang youth. Sino ba matandang youth? Si Ronald Cardema. Puta. Ano tawag yan? Gayot. Matanda, ano? Matandang youth. So, anyway, si Heber Hermoa, kwarta lang magpapanalo kay Bungo. Hindi na ako mananiwala dyan. Mas mananalo sila kung kung nabutol na bilang lahat ang mga overbought sa Mindanao. Mario Morales, good evening po. Dr. Toto Kausing, BM Pare, Odek, at 3 PM ka lang. O, kita po tayo. Sige, mag-PM ako sa iyo. At si Heber Hermoa, si General Torre lang ang pinakamatino na PNP sa Pinas. Ganun ba? Hindi naman siguro. Marami pa naman siguro iba. Paulo Pusa, believe ako sa tapang mo, idol. Kalbo, walang takot magsabi ng totoo. Sabi totoo Sabi ni Attorney Alan Pagia, nga na professor ko, you are nothing as a lawyer if you do not know how to tell and fight for the truth. Yan. Kaya nga natanggalan ako ng lisensya because of truth Pandemic, Lambunaw, Iloilo, perte ka maisog gid si Captain Lira. O, duro ka isog. Ang totoong maisog yun sa mga Ilonggo, hindi sa Davao. Paulo Puna, shout out, Idol Calvo. Mangada, Felix Berto, Toto, magandang gabi po. Kumusta kayo? Shout out! Shout out to Mayor, enemy of press freedom. Si Mayor Rufi Biason, enemy of press freedom. Natalo ko siya sa kaso doon ng, naalala mo nang sa customs ka pa noon? Akalain mo na hinarangan, binawalan mo mga reporter mag-cover kasi para makalusot yung mga smuggling? Kinasuhan kita sa Supreme Court, nanalo ako sa Supreme Court, sinabi na bawal kayo na mag-uri kung sino ay papasukin nyo na magko-cover sa government offices o sinong hindi. Kaya, si Auntie Claire, please, maging kaibigan mo naman yung lahat ng mga reporter dyan sa Malacanang. You cannot prevent them from covering. And accreditation is just a formality. And even without accreditation coming from your office, everybody can just cover there because press freedom cannot be regulated by any law because it says in Section 4, Article 3, no law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, and of the press, nor the freedom to peaceably assemble and to petition the government to redress the grievance. Tanda mo yan, walang batas na maaaring maipasa para i-regulate mong press freedom. Mr. Mangada Alberto, sabihin mo yan kay Mayor, Rupi Biason. So, El City, shout out Sir Toto, watching from Balantang, Haro. Nakaalala ko, Haro, katabi ng sa Lapas. Naalala ko yung Lapas Batsoy, special. Naglalaway ako. Rolando Guerrero, Puso Calvo. Tapos, still humble, lang Idol Calvo. Ay, siyempre, alangan natin, ito nang binigay sa atin ng Panginoon, alangan kontray natin. Oh, what God has given to you shall be the best gift that could have come from God. Di ba? Anyway, kung ganito man ang mukha ko, sabi nga ni Max Alvarado, kilala si Max Alvarado, patay na yun
Sabi ni Max Alvarado, though I may have the ugliest face in the world, but I am so proud of it. Why? Because this is the only face that my mother can only love. Ah. Nanay mo yun. Siyempre, baling ka na nanay mo. Ngunit ka nun, matalino, Tori, pero mayabang at wala na sa, alam mo, yung kayabangan ni Tori. Ano lang yan? Alam, tanungin mo sa lahat ng Ilonggo rito. Alam mo namang Ilonggo, tikalon. Tapos, tatalay ka, good evening. Okay, check na ka. Huwag ka maingay. Just relax. Huwag ka relax ka lang. Paulo Puso, Idol Calvo, Wonder Mike. Ang alam ko, attorney, si Eugene Tori, taga Tigbawan. Taga Tigbawan, Iloilo ba? Akala ko taga-Kwan siya, taga Bacolod. So, Renzi Ambaco. Okay lang sana kung walang kabastusan. Kita naman natin na bastos ang pagkatao niyan. Siyempre, pagpasensya nyo lang kasi ganun talagang ugaling Ilonggo. Medyo mayabang talaga eh. Mas mayabang pa sa Kapampangan ng Ilonggo eh. Mga kabalin. Mayapabingi. Meralyn Martinez, hindi naman nakaka-proud kahit na na-promote siya dahil hindi sa tamang paraan. Rogelio Rosalin, sa inyo na lang yan. Comment nyo na lang yan. Opinion nyo na lang. Rafael Arsiaga, hindi naman nahuli ni Tori si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nga niya alam na nasa kamay ng military si Pastor Kibuloy. Sa kamay ba ng military? Anyway, kung ako naman tanongin mo, hindi siya sumuko sa military kung hindi siya inahanap ni Tori. Ganun na lang. Mga Felix Beto, you're right, Attorney Toto. Ron Robert Go, Tori, pisot. Yan ang problema, sabi mga Ilonggo, lagi kami tinatawag na pisot eh. Hindi naman totoong pisot yan. Natuli naman kami. Ang bagong Ilonggo ngayon ay tuli. Renzi Ambaco, kakarmahin din yan, di pa ngayon. Sige na lang, antay na lang natin ang karma. Tapos pag dumating na sabihin, karma is real. Ron Robert Go, Paula Pusa, tapos sino pa? Pastor Rodi Rabi, Gio Rim, but nevertheless, maliit pa rin ang pag-arrest kay PRD. Dapat ikulong din si ICC si Tori. Okay, Philip Saganya, good evening sir. Attorney Engineer, good evening sa Baguio kay Philip. Rosano Aquino, Renzi Ambaco, sino pa? Si Ron Robert Go, si Lee Velasco, Renzi Ambaco, Ron Robert, Sid Borja, Heidi Labarigo, Jupiter Pluto, Heidi, tapos si Monet Canon, Malit Bioboy, Rigi Regal Felipe, Heber Hermosa. Walang mali sa pag-aresto. Sige, kanya lang kayong opinion. Opinion lang tayo, pero ang opinion ko, ayaw na pagmayabang kasi opinion ko, opinion sa batas. Okay? Ron Robert Go. Tapos, ang isang opinion lang ayaw kong opinion, yung kay Bong Revilla. Akalain mo tawagin niya fake news pag sinabi niya ipasauli sa kanyang 124.5 million. Acquitted pero pinasauli. Ang katwiran niya, acquitted ako eh. So, bakit pa ako magbabayad? Ito na lang, ganito lang kasimple. Acquitted. Tapos, mayroong guilty si Janet Napoles at saka si Attorney Richard Ambacambi. Tapos, kasunod na sentence, based on Article 100 of the Revised Penal Code of the discussions above, the accused are hereby ordered to pay jointly and severally the amount of 124,500,000. Mr. Bong Revilla, kaibigan, hindi po ibig sabihin na hindi ka pinagbabayad. Ang argumento ng ibang abogado, nakalimutan nila that not all who are acquitted are exempt from civil liability. Tingnan mo, laging mangyari, wala nang criminal penalty sa BP22, pero pinagbabayad pa rin. Kasi, cheque utang yun eh. So, in the same case, na napatunayan po, na napunta nalabas ang pera, kasalanan mo yan, Bong, kahit hindi pa napunta sa iyo ang pera, kasalanan mo yan kasi naging pabaya ka, kaya pinapabayad ka na sandigan bayan. It doesn't mean that if you're acquitted, you are already exempt from paying it. Remember, what is this written in the dispositive portion is all the accused. Sinabi, the accused. Pag sinabi the accused, hindi naman siya nag-uri na except Bong Revilla.
Sinabi lang all the accused are ordered to pay jointly and severally the amount of 124,500,000 pesos. Ang ibig sabihin ng jointly and severally, kahit sino sa tatlo pwede singilin ng buo, 124.5 million. At kung makabayad, isiningil kay Bong Revilla, may obligasyon naman, mayroon ng karapatan si Bong Revilla na singilin yung dalawa o yung share ninyo, bayaran, bigyan nyo ako. At ang isa naman, patay na, so wala ka naman singil doon. Si maliban na lang kung may mamanain pa siya. May pagmamana pa siya sa kwan, sa mga kanyang tagapagmana, si Attorney Richard Cambe. Isa buhay pa, si Napoles. So much so for that. Dapat maintindihan ninyo, wag mo na bong ipagpatuloy ang kaso mo na libel sa mga vlogger. That will spell your disaster. Yan naman sabi ko. At prangkahin kita, hindi ka mananalo. That's it. Yan lang kasimple. Paano ka mananalo? Karapatan ng mga tao na mag-criticize. Kahit na may pagkakamali, mistakes are often recognized in the field of libel. And that is already stated and ruled in New York Times vs. Sullivan that mistakes are allowable in the heat of the press freedom exercise. So, sino pa? Si Paulo Pusa, Lynn Bidico, Matilaw Talitson from Pasig City. Ron Robert, go. Tapos, Jupiter Proto. Jupiter Proto, Regine Ford, sino pa? Lee Blanc Velasco, sino pa? Si Paulo, si Olel, si Siansha, na-declare na persona non grata si Torres sa Calbayog City. Ganun ba? Hindi naman siya pupunta sa Calbayog. Ron Robert go. Ray, lahat panalo sir PDP. Okay, Temistocles, DT. Isa pa ito, bulag pipi, makinig ka kay Dr. Toto o sino pa Ron Robert, Never Hermosa. Sige lang, Alexander Muhammad. Oy, mata na pagariyakan. Kamusta kan? Yun ang roommate ko ito sa Mindanao State University. Roommate namin ito si Engineer Ronnie Apirotso na pinakamataas na opisyal ng Meralco. Ito si Engineer Alexander Muhammad, oh. Kami magkasama, paring Alexander. Tapos, Never Hermosa, Ron Robert, Lee Blanc, sino pang ba? Sed Borja, si Jumail Ali, not proud of Torre, kaino aki, kaino di ka proud kay General Torre, si Brilla Tahainos, Elmer Villanueva, Alexander Muhammad. Saludo talaga ako sa mga tapang na mga roommate na classmate. Nabisto tuloy tayo na mag-roommate tayo. Classmate pa. Tapos si Dinford, Never, Lucy Soli. Sino pa? Josie Abinguna. La Lucy Soli. Daming baser dito. Okay lang yan, base. Bas lang basa. You are free to bash me. This is a free zone. Kumbaga, zona libre. Daniel Arcamo, Bibi Vivencio Gaspar. Jaime Aguinaldo. Never, Ronnie Morales. Okay, Samson Labizaris. Paulo Pusar, Irene Dakutan galing. Oh, Irene, kumusta ka na, Irene? Contact me. May usap tayo. May papagawa ko sa iyo. Magandang gabi pa sa lahat, ha? Mapya gabi. Tapos Mayap Abingi, Maray na Banggi, Masanto Sialabi. Ano pa? Maradyaw nga duyom. Marayaw dum. Tapos buenas noches in amigas in Zamboanga Hermosa. So yan lang po tayo at magandang gabi po bayan.